Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kapatid laban sa kapatid, sino ang magtatagumpay makamit ang pag-ibig ng dalaga? Sino nga ba ang tunay na nagmamahal? Ang tiwaling binata o ang mapang-asar na binata? Atin pong muling tunghayan ang isa pang istoryang pinamagatang Paubaya. Dala-dalay buslo, sisidla ng bunga. Masiglang pag-awit ni Ann habang naghahagis siya ng pagkain sa mga alaga niyang manok. Nagkakagulo ang mga hayop sa bahaging iyon sa likod ng kanilang bahay. Noong una ay nagawa pa niyang bilangin ang mga ito, pero ngayon ay nahihirapan na rin siya. Paano ay dumami na ang mga ito? Masyadong masipag magparami ng lahi ang mga ito. Kung sa bagay, pabor naman iyon sa kanilang magkapatid. Nung nakaraang buwan ay nagawa niyang magbenta ng 20 manok. Masakit man sa loob niya dahil alaga niya ang mga iyon at itinuturing na rin niyang pamilya, kailangan din naman niyang magkapera. Nagkasakit ang kanyang ate Lori at mahal ang mga gamot nito na dapat bilhin. Sila na lamang dalawa ang magkasama sa kanilang bahay. Ang kanilang ina ay may 1 taon nang namayapa dahil sa sakit na cancer. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang ate Lori. Ito ang nagsilbing ama sa kanya at katuwang ng kanilang ina sa paghahanap buhay. Dahil sa kanyang ate ay nakapagtapos siya ng high school at ngayon nga ay nag-iipon sana ito para sa matrikula niya sa susunod na pasukan. First year college na siya at sa bayan sa Batangas siya nakatagdang mag-aral. Pero dahil nga sa sobrang sipag nito, buong maghapon itong naglalako ng isda sa buong lugar ng Isla Verde ay nagkasakit ito. Noong una ay trangkaso lamang iyon. Pero nagkaroon ng komplikasyon. Kung hindi naagapan ay malamang na mauwi sa malalang sakit. Sa ngayon ay nagpapahinga ang kanyang ate sa kanilang bahay. Kaya siya ngayon ang naghahanap buhay. "Oh, kain na lang ng kain." May bikig sa lalamunang sabi niya sa kanyang mga alaga. Kailangan pa kasi uli niyang magbenta ng mga ito dahil malapit nang maubos ang gamot ng kanyang ate. Sabi ng doktor sa kanya ay hindi raw dapat matigil ang pag-inom ng gamot ng kanyang kapatid. 1 buwan pa naman ang takdang panahong pag-inom nito ng mga gamot kaya mabigat-bigat din iyon sa bulsa. Maski nga iyong naipon nitong perang ipinagmamatigasan nitong huwag galawin dahil nilalaan nga nito sa kanyang pag-aaral ay napilitan din niyang bawasan upang makabili siya ng mga gamot. Mas importante sa kanya ang paggaling ng kapatid, hindi niya gustong may mangyaring masama rito. Mahal na mahal niya ito. Sila na lamang dalawa ang magkasama sa buhay, kaya dapat na magmahalan at magdamayan sila. Naalala niyang kailangan pa niyang maghanap ng buyer ng mga manok. Wala namang kasing magkakainteres sa mga kapitbahay nila sa mga alaga niya dahil mas okay na ang mga ito sa huling isda sa dagat. Naisip niya si Garrett Aranda, ang pinakamayamang binata sa lugar nila. Pag-aari nito ang 15 bangkang demotor kaya nasa manipulasyon nito ang mga mangingisda sa kanilang lugar. Bagaman may alinlangan sa paglapit niya sa lalaki ay maglalakas loob na lamang siya. Lalapitan niya ito upang pagbentahan ng kanyang mga alaga. Baka sakaling hindi naman siya nito biguin. Bagamat kilala ito sa pagiging istrikto at matapang. Gaya na lamang ng isang mangingisdang nahuli ng mga bodyguards nitong nagpuslit ng isang banyerang isda. Agad nito iyong pinarusahan. Pinabugbog na nga nito sa mga tauhan ang pobreng mangingisda na walan pa ito ng hanap buhay. Sa isang banda, madali naman daw lapitan ang binata, basta ba at may magaganan siya ito. Sabi pa ng mga kapitbahay nila ay marami raw itong kilalang mga bigatin at mayayamang tao sa bayan. Kaya naman nagawa niya ng ikondisyon sa isip na kakausapin niya
ang lalaki sa lalong madaling panahon. Nagbuntong hininga siya matapos maubos ang pagkaing nakalagay sa malaking bilao. Nagkakaingay ang mga manok. Nakadama siya ng kalungkutan habang pinagmamasdan ang mga ito. Agad siyang tumalikod at tinungo ang kanilang kubo. Inayos niya ang lambat na siyang ginagamit ng kanyang kapatid sa panguhuli ng isda sa dagat. Isinampay niya iyon sa bakod nilang kawayan. Narinig niyang tinatawag siya ng kapatid. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang dampa. Napasukan niya ang kapatid na nakabangon na mula sa pagkakahiga nito sa papag. "Sandali ate," awat niya rito. "Saan ka ba pupunta? Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang kailangan mo at..." "Naiinip ako rito, Ann. Gusto kong maglakad-lakad." "Pero ate, dapat sa iyo ay nagpapahinga lang sa loob ng bahay. Lalo nga akong nagkakasakit kapag nakahiga lang." Napailing na lamang siya. "Ang tigas talaga ng ulo mo ate. Gusto mo pa ba yatang lumala ang sakit mo?" Lumingon ito sa kanya matapos siyang lampasan. "Mas lalo akong nangihina kapag wala akong ginagawa." "Ano bang gusto mong gawin? Huwag mong sabihing magpapadagat ka. Aba, nagpapakamatay ka na yata." Napangiti ito. "Sinong may sabi sa iyong gusto kong mamatay? Marami namang magagawa rito sa loob ng bahay o maski riyan sa bakuran natin." "Ako na kasi," maktol niya, parang bata dahil nagawa niyang ipadyak ang mga paa. Kung sa bagay, 16 pa lang naman siya at neneng-nene pang tingnan. "Kaya ko naman ang mga gawain dito ate. Napakain ko na ang mga alaga ko. Magsasayang na ako para makapananghali na tayo. Ibebenta ko ang mga manok nang sa gayon ay makumpleto ang supply ng iyong gamot. Isa pa, hindi ka pa talaga pwedeng magtrabaho. Huwag ka na munang magbentaan," matigas nitong sabi. "Nagpapaniwala ka naman sa doktor na iyon. Siyempre, reresetahan tayo noon ng labis sa dapat kong inumin. At bakit naman iyong gagawin ni Dr. Almario?" Tukoy niya sa nag-iisang doktor na may klinika sa isla nila. "Siyempre, gusto niyang gumaling ka. Isipin mo Ann, sa kanya rin ang butikang nasa harapan ng kanyang klinika. Ibig sabihin nun, talagang gusto niyang kumita ang kanyang butika." Natawa siya. "Ang ate talaga kung ano-ano ang iniisip. Unfair naman yata iyon kay doktor. Mabait iyon, kita mo naman. Hindi naman malaki kung sumingil siya sa mga tao." Umingos ito. "Basta, wag mo nang bibilhin ang mga gamot ko. Kung ibebenta mo ang iyong mga alaga, itabi mo ang pera. Kailangan natin ang pera para sa matrikula mo sa susunod na pasukan." "Pwede naman akong pumasok na lang sa susunod na taon ate." "Hindi pwede Ann. Baka tamarin ka ng pumasok kapag ganun. Nangako ako sa kay inay na papag-aralin kita ng kolehiyo." "Eh kung nahihirapan ka naman, huwag na lang ate." Bumukas ang galit sa mga mata nito. "Huwag ka nang gumaya sa mga tao rito Ann, na kontento na lang sa ganitong buhay. Nakita mo naman kung paano sila tratuhin na mayayamang kagaya ng Garrett na iyon." Natigilan siya. Noong pa may nagtataka siya kung bakit gano'n na lang ang galit ng kapatid niya kay Garrett. Wala siyang natatandaang insidenteng maaaring pag-ugutan ng galit nito sa lalaking iyon. Imposible namang naimpluwensyahan ito ng mga negatibong balitang kumakalat sa lugar nila tungkol sa ugali ng lalaking iyon. Lumamlam ang mga mata nito. "Ikaw na lang ang pag-asa ko Ann. Ikaw ang nais kong makapagtapos ng pag-aaral. Sayang ang talino mo kung mabuburo lang sa islang ito." Sa isang banda, may katwiran naman talaga ang kanyang kapatid. Hindi naman totoong kontento na lamang siyang maging tagapag-alaga ng mga manok at ang ate naman niya ay mangingisda. Marami siyang pangarap sa buhay. Nais niyang maiahon sa kahirapan ang kanyang kapatid. Nais niyang matikman nila ang luho at mabuhay ng matiwasay. Hindi niya nais na maging mangingisda na lang ang kaisa-isang kapatid. Naaawa siya rito. Ang dating kasing makinis at maputing balat nito ay naging magaspang at nasunog dahil sa init ng araw at hanging dagat. Ang pangingisda ay minanapan nila sa kanilang ama na namatay dahil inabutan ng bagyo sa karagatan. Maliit pa sila noong magkapatid at para mabuhay sila, namasukang labandera ang kanyang ina sa bahay ng mga magulang ni Garrett.
At upang mabawasan ang gastusin nila paminsan-minsan, ay sumasama sa gabi ang kanilang ina upang mangisda. Kapag may sobra sa pang-ulam nila ay inilalako naman iyon ng kanyang kapatid sa umaga bago ito pumasok sa eskwelahan. Siya ang bunso at hindi siya isinasama sa lakad ng ina't kapatid. Siya ang taong bahay kaya naman naging libangan na niya ang pag-aalaga ng aso at manok. Pero ate, mas importante ngayon ang gumaling ka ng tuluyan. Mas importante ang mapag-ipunan ang pag-aaral mo sa kolehiyuan. Agap nito. Huwag kang mag-alala, kaya ko na ang katawan ko. Totoo, paniniyak niya. Pilit niyang binabasa sa mga mata nito kung nagsasabi ito ng totoo. Ngunit siya na rin ang tumiyak sa sariling itinatago lang nito ang totoong nararamdaman. Malalim pa rin ang mga mata nito. Hupyak ang mga pisngi nito sa ilang araw na walang patid na pag-ubo nito. Hindi na ito ang dating Lori na malusog at masigla ang katawan. Matanda ito sa kanya ng 7 taon. 23 na ito at kung nagkataong mayaman lang sila, hindi magiging ganito ang itsura nito. Lilitaw ang likas na ganda nito sa sandaling makatikim ito ng kaginhawaan sa buhay. Ngunit batid niyang simple lang itong babae. Hindi naman ito kagaya ng ibang dalaga sa lugar nilang nag-aayos. Mabuti pa nga siya, masyado siyang conscious sa sarili niyang katawan. Mabuti na nga lang at likas na makinis ang balat niya kahit na nga kayumanggi ang kulay ng balat. Sino nga pala ang kakausapin mo tungkol sa mga alaga mo? Narinig niyang ibinalik nito ang dating paksa. Pinag-iisipan ko pa nga ate. Di alukin mo uli yung bumili sa iyo dati. Mabuti kung bumalik na iyon dito. Sabi kasi sa akin ay sa 1 buwan daw siya pupunta uli rito. Maliit pa lang naman daw yung itinayo niyang restaurant. Kung sa bagay, kung dito lang sa atin mo ibebenta yung mga manok, babarating ka tiyak. Baka pa nga utangin lang. Tapos kapag nakain ay katatamaran na ang magbayad. Nangislap ang kanyang mga mata. Ate, naisip ko si Mr. Aranda. Nagkaroon ng balasik sa mga mata nito. Huwag mong gagawin yan, Ann. Huwag kang magkakamaling lumapit sa lalaking iyon. Naiintindihan mo? Bakit naman ate? Nalilito niyang sabi. Tingin ko naman siya ang taong madaling lapitan. Mayaman siya at maraming kakilala. Kahit na, basta sundin mo na lang ako, Ann. Ayokong lalapit ka sa taong iyon. Kahit walang bumili ng mga manok, hindi na bale. Ano naman ang masama kung lalapit ako kay Mr. Aranda? Question pa rin niyang hindi maitago ang dismaya sa kanyang mukha. Masama siyang tao, sikmat nito. Mapagsamantalang tao si Mr. Aranda. Sabi-sabi lang iyon. Sabi naman ng ibang kapitbahay natin ay madali nga raw siyang lapitan. Madali para sa taong alam niyang may pakinabang siya. Alam ko naman yung nangyaring pagpapabugbog niya sa mga tauhan niya kay Mang Bino ay kasalanan din naman kasi ni Mang Bino. Hindi ba aminado siyang nagpalusot ng isang banyera kaya hayon pinarusahan tuloy siya. Malupit si Garrett Arandaan. Manang-mana siya sa kanyang ina. Sakim at hindi makatao. Hindi marunong pumarehas ng laban. Pero bakit malakas siya kay Mayor kung ganung masama ang kanyang ugali? Nalilito pa rin siya. Kilala naman nilang mabait ang mayor at dahil dito ay nagkaroon ng solusyon ang problema nila sa tubig sa isla. May 10 poso ang ipinagawa nito. Pwera pa ang pagpaparenovate nito sa gusali ng eskwelahan ng elementarya at sekundarya. Mapaklang ngumisi ang kanyang ate. Pareho lang ng kulay ang dalawang iyon kaya nagkakasundo. Maganda sa labas ngunit bulok ang loob. Hindi siya nakakibo. Hindi niya alam kung bakit sumagi sa isip niya ang isa pang kapatid ni Garrett na si Joshua. Sa pagkakatanda niya, binatilyo pa lamang noon si Joshua nang umalis ng isla. Pero mula noon ay hindi na ito muling umuwi sa isla. Ano na kaya ang itsura niya? Sa loob-loob niyang saglit na nawala ang isip sa sinasabi ng kapatid. Hindi na niya halos matandaan ang mukha ni Joshua. Paano ay mayabang ito noon at mahilig makipag-away. Kaya naman, ipinadala ito ni Garrett sa Makati upang doon naman mag-aral.
Marahil ay hindi kaya ni Garrett na alagaan at asikasuhin ang kapatid nito dahil nga naatang dito ang pamamahala sa kabuhayang naiwan ng ama ng mga ito. Basta, tandaan mo Ann, huwag kang lalapit sa lalaking iyon, giit ng kanyang kapatid. Wala naman siyang makitang masama para lumapit siya kay Garrett. Masyado lang naapektuhan ng kanyang kapatid tungkol sa lalaki. Kung sa bagay, naiintindihan naman niya ang pagsama ng loob ng kanyang ate. Paano ay wala na ito halos makuha sa dagat dahil nauunahan na ito ng mga bangkang dimotor ng mga tauhan ng lalaki. Mabilis niyang tinahak ang kalsada patungo sa mansyon ng pamilya Aranda. Nasa malawak iyong lupain na natatamnan ng mga punong namumunga. May mga puno ng santol, ngunit mas marami ang mga puno ng mangga. Nilakad lamang niya ang papasok sa malawak na lupain. Napatingin sa kanya ang ilang tauhan ni Garrett na nag-aayos ng mga lalagyang mga panabong na manok. Isa iyon sa pinagkakakitaan din ng binata. Nag-aalaga ito ng Texas na manok at saka ibinebenta sa malaking halaga. Pinuno niya ng hangin ang dibdib dahil sa nakatakdang pakikipag-usap niya sa lalaki. Pilit niyang itinataboy sa isip ang kaba at takot. Hindi magtatagal at mararating na din ni Joshua ang Verde Island. Sakay siya nang inarkila niyang bangkang dimotor at nagpahatid sa naturang isla kung saan siya isinilang at nagkaisip. It had been 10 years mula nang umalis siya sa isla. Wala siyang kaidi-idiya kung ano na ang mga pagbabagong naganap sa lugar na kinalakihan niya. Mula nang umalis siya ay hindi pa siya umuuwi. Hindi na niya halos mabilang kung ilang summer ang nagdaan, ngunit ni minsan hindi niya naisipang magbakasyon sa isla. Masyadong naagaw na magulong lungsod ang kanyang atensyon. Kahit naman may pagka-istrikto ang tita Donna niya, kaisa-isa itong kapatid ng kanyang ama. Maagang nabiyuda, ngunit hindi na muling nag-asawa dahil ginugol na lamang nito ang panahon sa pagpapalaki sa dalawang anak na babae. Ay nagawa pa rin niya ang pagkaraniwang ginagawa ng mga kabataan. Gimmick dito, gimmick doon, iba't ibang party na nadadaluhan niya. Marami siyang naging mga kaibigan. At kung tutuusin, mas matibay pa iyong banding niya sa mga ito kaysa sa nag-iisa niyang kapatid na si Garrett. Ni minsan hindi siya nito dinalaw sa Makati, bagamat regular na nagpapadala ito ng alawan sa kanya. Maski ang simpleng pangangamusta sa telepono ay hindi nito ginawa. May hatid na pagre-rebelde sa kalooban niya ang gayong trato sa kanya ng kapatid. Ni wala nga itong pakialam kung nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral. Pupusta siya, hindi nito alam kung ano ang kursong kinuha niya. Para bang kinalimutan na nitong nag-iiksisiya sa buhay nito. Ang bagay na iyon ang hindi niya lubos na maunawaan. Kaya lang naman siguro hindi ito pumapalya sa pagpapadala ng pera sa kanya ay dahil na rin siguro kay Tita Donna. Hindi siguro nagkukulang ang tiyahin nila sa pagpapaalala sa kanyang kapatid. Sa hirap nga naman ng buhay, hindi maiwasang dumaing ng tiya nila. Hindi pa kasi tapos sa pag-aaral ang dalawa niyang pinsan na kasalukuyan ay pareho pang nasa kolehiyo. At sa kasalukuyang dinaranas na krisis sa ekonomiya ng bansa, apektado talaga ang lahat. Humina ang negosyong processed meat product ni Tita Donna. Nagsulputan na rin kasi ang mga klaseng kompetensya nito sa ganoong negosyo. Napabuga siya ng hangin nang unti-unting nagkakahugis sa paningin niya ang imaheng iyon. Natatanaw na niya ang puting dalampasigan, ang mga nakahilerang mga bangka at maging ang namemerdeng tanawin. Pilit niyang kinapa sa sarili kung ano ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Ano na nga ang magiging pakiramdam niya kapag nagkaharap na sila ng kapatid. Tiyak na mabibigla ito dahil wala siyang pasabing darating siya. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kapatid sa sandaling magkaharap sila. Ang pagbabakasyon niyang ito ay wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan. Basta, bago siya sumakay ng bus papuntang Batangas, ay naikondisyon na niya ang isip na magtatagal siya sa isla. Susulitin niya ang mga panahong wala siya sa kanilang lalawigan. Namimiss niya ang dagat bagamat nakapunta rin naman siya sa iba't ibang beaches pero iba yung dagat sa kanila.
Hindi man kasing puti ng buhangin ng isla ng Boracay, iyong pakiramdam na mula sa pagkabata ay bahagi na siya ng dagat ng Isla Verde, ay hindi niya ganap na may larawan ang tunay na hatid niyon sa kanyang puso. 12 taon mistula siyang ipinatapo ng kapatid sa malayo, sa Makati. Hindi niya maipaliwanag kung dapat niyang ikatuwa o ipagpasalamat iyon, o dapat siyang makaramdam ng panghihinayang dahil sa panahong nagdaan na dapat sana ay nagkasama silang magkapatid. After all, sila na lamang dalawa sa pamilya ang natitira sa mundo. Naalala niya ang araw na nagpasya ang kuya niyang ipadala siya sa Makati. Di umano ay magiging sagabal siya sa pag-aasikaso nito sa kabuhayang naiwan ng kanilang mga magulang. Sa pagkakaalam niya ay binata pa rin ang kanyang kuya at ang sabi pa sa kanya ng tita Donna niya ay malaki na raw ang inasenso ng kabuhayan ng kanyang kapatid. Natutuwa naman siya kahit papaano dahil nagbunga naman ang pagsisikap nito. Samantalang siya magsisimula pa lamang sa bagong yugto sa kanyang buhay. Nais niya magtayo na lamang ng sariling negosyo matapos niyang maranasang mamasukan sa isang malaking kumpanya. Gayunpaman, hindi naman siya nakakapagpasya kung ano ang papasukin niyang negosyo. Isa pa, sa pinoproblema niya ay ang kapital. Bagamat meron siyang naitatabing kaunting halaga sa bangko, plus the fact na hindi magdadalawang isip na pahiramin siya ng kanyang mga kaibigan ng puhunan, wala pa siyang planong nabubuo sa isip. 1 taon lang siyang nagtrabaho sa isang malaking kumpanya bilang medical representative. Tapos siya ng Philippine study at naganyak siyang sumubok na magtrabaho kaagad pagkatapos niyang makagraduate. Okay naman sana ang trabaho niya. Marami siyang nakikilalang magagandang babae. Karamihan ay mga doktor. Marami ring incentives. Iyon ay kung kaya niyang makipagsabayan sa pagkarami-rabing medical representative na mistulang mga reporter na nakikipag-unahang makalapit sa mga doktor sa iba't ibang ospital at klinika. Ang tinatarget niya ay magkaroon ng sariling kotse. Ngunit mag-iisang taon na siya ay hindi pa rin naaprubahan ang car loan niya. Gayong okay naman ang performance niya. Noon siya nagpasyang magbitiw na sa trabaho. Ang isa pang dahilan kung bakit siya magbabakasyon sa isla ay upang makaiwas kay Lerma Pajardo, anak ng isa sa may-ari ng naturang drugs company. Pinakilala ito sa kanya ng kaibigan niya at mula noon ay palagi na itong sumasabit sa mga lakad nila. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong siya ang nililigawan ng babae, na porke mayaman si Lerma masisilaw siya sa estado nito sa buhay. Marahas siyang napabuntong hininga nang matanaw niya ang dalampasigan. Ilang minuto na lang at makakalapit na sila roon. Hindi pa man niya ganap na nalilibot ang isla ay masasabi niyang may mga pagbabago nga ito mula sa maraming bangkang demotor hanggang sa mga bahay na ilang metro ang layo sa baybayin. Kanino ho kayang mga bangka iyan? Malakas na tanong niya sa may edad ng lalaking nakapwesto sa tabi ng motor. Noon kasi ay mabibilang lang sa daliri ang mga bangka. Magkaharap sila ng lalaki sa likod ng motor na nakaupo. Aba, kay Garrett Aranda ang mga iyan, sagot nito. Sa kanya lahat ng mga bangkang iyan, napangiti siya. Pinatay na ng lalaki ang motor dahil ilang dipa na lamang ang layo nila sa nakahimpil na mga bangka. Batid ni Joshua na walang hindi nakakakilala sa kanyang kapatid. Hindi ka taga rito ano? Sino bang dadalawin mo rito sa isla? Tanong ng lalaki. Napangiti siya. Si Garrett Aranda ho. Talagang hindi nawawalan ng bisita yang si Mr. Aranda. Madalas akong makapaghatid dito pero pawang mga bisita niya ang dumadayo rito at isa na roon ay si Mayor. Mga bigating tao na pala ang nakakasalamuha ng kanyang kapatid. Para na niyang nakikinikinita ang pagmamalaki sa anyo nito sa sandaling magkaharap sila. Taga rito ho ako, patuloy niya. Alam niyang hindi taga-isla ang kanyang kausap. Siya nga, kamag-anak mo ba si Mr. Aranda? Kapatid ko ho siya. Ako ho si Joshua Aranda. Sagot naman niya at saka dumukot sa bulsa sa likod ng kanyang maong na pantalon. Wari ay hindi makapaniwala
ang tingin sa kanya ng lalaki. Ngayon lang yata kita nakita rito. Oho, kasi matagal ho akong tumira sa Makati. Doon ako pinag-aral ng kapatid ko. Tinulungan siya ng lalaki sa pagbibitbit ng 2 bag niya. Ang laman ng isa ay pawang mga pasalubong para sa kapatid niya at pati na rin sa mga kasambahay nila. Napansin niyang hindi pa rin nagbabago ang ugali ng mga tao sa lugar nila. Titig na titig ang mga ito sa kanya na wari sinusuri siyang mabuti. Maaaring nagtataka ang mga ito kung sino siyang naligaw sa isla. Isa man ay wala siyang nakikilala sa mga ito. Maski ang mga ito ay hindi siya namukhaan. Kung sa bagay, noong umalis siya ng isla ay bata pa siya. Baka nga iyong mga kaklase at kalaro niya noon ay ng ibang bayan na rin. Kahit isa kasi sa mga ito ay wala siyang nakikita. Joshua, halatang nananantyang tanong ng lalaking nagsasalansan ng mga banyera sa tabing dagat. Sa tansya niya ay naglalaro sa 50 at 59 ang edad nito. Nahati na ang puti sa itim nitong buhok. Pilit niya itong kinikilala at pagkuwan ay galak na ngumiti. Mang Danny, ako nga Totoy, sagot nito. Sabi ko na nga ba't pamilyar sa akin ang mukha mo? Kumusta na ho kayo? Ito ang dating kanang kamay ng kanyang ama noon. Hindi nga lang niya alam kung sa kanila pa rin ito naninilbihan. Diyos kong bata to, muntik na kitang hindi makilala. Akala ko kung sino ng artistang naligaw sa lugar na ito. Nagkaroon ng tunog ang tawa niya. Hindi pa rin kayo nagbabago, Mang Danny. Magaling pa rin kayong magbiro. Napakamot ito sa batok. Aba, bakit naman kita bibiruin? Tingnan mo nga naman ang panahon ano. Dati patpating ka, ngayon para ka ng boksingero. Natawa siya. May katotohanan kasi ang sinabi nito. Payatot nga siya noon at kaya naman naging ganito ang pangangatawan niya ay dahil na rin sa kaibigan niyang miyembro ng isang sikat na fitness gym. Tulungan na kita riyan sa mga dala mo. Anitong iniwan na ang ginagawa matapos nitong senyasan ang 2 kabataan. Ibinigay naman niya rito ang bag na magaan. Kumusta na ho rito, Mang Danny? Pagbubukas niya ng paksa habang naglalakad sila. May kalayuan din naman doon ang kanilang bahay pero nilakad na nila ang patungo roon. Alanganin kung sasakay pa sila sa tricycle. Dinaanan nila ang umpukan ng mga kalalakihan. Wari ay may pinagkakaguluhan ang mga ito. Alam mo bang naloloko ang mga tao rito sa sabong? Wika ni Mang Danny. Nagpatayo kasi ang kapatid mo ng maliit na sabungan kaya 4 na beses sa isang linggo'y nagkakaroon ng topada. Napakunoo siya. Wala niyo nung umalis siya ng isla. Ang alam niyang tanging bisyo ng mga tao rito lalo na ang mga kalalakihan ay ang pag-iinom lamang ng tuba o lambanog kung tawagin. Pero ngayon, sugal na ang pinagkakainteresan ng mga tao. Malakihan ho ba ang pustahan? Medyo, pero malaking kabawasan na iyon sa maliit na kinikita ng mga mangingisda. Kaya nga, maraming tumututol sa sabungan ng kapatid mo, lalo na yung mga misis. Nauubos na nga lang daw ang kinikita ng mga asawa nila sa sabong. Bumuntong hininga siya. Talaga nga palang marami siyang hindi nalalaman sa buhay sa isla at sa pamamalakad ng kanyang kapatid sa kanilang kabuhayan. Teka nga, alam ba ni Garrett na darating ka? Hindi ko yata narinig sa kanya. Hindi niya ho alam, maagap lamang nasagot niya. Nais ko siyang suprisahin. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang paghugot nito ng malalim na hininga. Nahirapan siyang arukin kung ano ang iniisip nito. Kumusta ho ang pamilya niyo, Mang Danny? Sumulyap ito sa kanya at bumukas ang kalungkutan sa mga mata nito. May 3 taon na akong biyudo. Namatay si Celing dahil hindi naagapan ang kanyang sakit. Yung 2 naming anak ay may mga asawa na. Yung panganay ko nasa Laguna. Isinama nung napangasawa. Yung bunso ko na lang at ang asawa niya ang kasama ko sa bahay. 2 ang mga apo ko sa kanila. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Bawat daanan nila ay napapatingin sa kanya. Aware siya sa bagay na iyon.
At narinig pa nga niya ang humahangang bulalas ng babae na nasa harap ng tindahan. "Hay, sino iyon? Ang gwapo naman." Halatang kinikilig ang boses nito. "Babalik ka ba sa Makati o mananatili ka rito?" Maya-maya ay tanong ni Mang Danny. "Hindi pa ho ako sigurado sa plano ko, Mang Danny," amin niya. "Pero gusto ko sana'y medyo magtagal ang bakasyon ko rito. Namimiss ko ng husto ang isla. Wala ka pa bang asawa?" Natawa siya. "Kaya nga ho ako umuwi dahil umiiwas akong masilo." Napahalakhak ito. "Baka naman umiiwas ka dun, pero dito ka naman hindi makakaligtas. Nakita mo naman kung paano ka tingnan ng mga kababaihan din eh. Wala pa ho sa't isip ko ang pag-aasawa, Mang Danny," sabi niya. "Si Kuya Garrett ho, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-aasawa?" Bumuntong hininga ito. "Mahirap arukin ang isip ng kapatid mong iyon. Wala ho ba siyang nobya?" "Hindi naman nawawalan," sagot nitong tila kababakasan ng galit. Hindi na lamang niya pinursigi ang paksang pinag-uusapan nila. Matapos ang aspaltadong kalsada ay lumiko na sila at pumasok sa malaking gate. Nagkataong bukas iyon. May humarang sa kanilang lalaki nang makalampas sila sa gate. "Sinong kasama mo, Mang Danny?" sita nito sa kanila. "Kapatid ni Garrett, si Joshua." Malamig na tugon ng matandang lalaki. Sinipat muna siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na para bang sa pamamagitan niyon ay mapapatunayan nitong nagsasabi ng totoo si Mang Danny. Hindi naman sila magkamukha ni Garrett. Nakuha niya ang physical features ng kanilang ina, samantalang carbon copy naman ng kanilang ama ang kanyang kapatid. Tanging sa makapal na kilay lang sila magkahawig. "Umalis sandali si boss," sabi nito. "Hindi na bale, tutuloy na kami sa loob," iritadong sabi niya sa lalaki. Strange. Bakit nga ba may pakiramdam siyang estranghero sa lugar na iyon? Sa halip na matuwa sa nakitang malaking bahay na nakatirik sa malawak na lupain ay tila nalulungkot pa siya. May mga lalaking nagkalat sa bakuran na hindi naman niya kilala. May dalawang sasakyang nakahimpil sa harapan ng malaking bahay. Isang Starex van at isang Land Cruiser. Nauna sa pagpasok si Mang Danny. "Sandali Joshua at pagsasabihan ko lang ang katulong na maghanda ng pakakain." Tumango siya. Nakaramdam na nga siya ng pagkalam ng sikmura. Natatandaan niyang hindi siya nakakain sa biyahe sa sobrang excitement na makarating agad sa isla. Nakatayo siya sa maluwang na sala. Halos wala na siyang makilala sa mga dating gamit nila noon. Wala na ang antigong kasangkapan at mga pumalit ay makabagong kagamitang batid niyang nagkakahalaga ng di birong halaga ng salapi. May malaking LED TV na animoy sinihan sa gitna ng sala. Kumpleto rin iyon sa audio system ang naturang TV set. Maganda rin at halatang imported ang sala set. Brown ang kulay ng carpet. May malaking aranya sa pinakagitna ng bulwagan. Mataas ang kisaming kinasasabitan niyon. Hinanap niya ang family portrait nilang mag-anak na dati ay prominenteng nakadisplay sa sala. Ngunit wala na iyon at ang pumalit sa pwesto niyon ay ang malaking portrait ni Garrett. Mistula nga itong judge sa suot nitong coat and tie na may katernong puting sombrero. Para na niyang nakikita ang living replika ng ama nilang si Don Wilbert Aranda. Sobra sa tangos ang ilong, makapal na mga labi, pares na mga matang malalaki, ngunit nagbibigay ng aristokratong imahe. Matapos niyang igala ang paningin sa maluwag na sala, he wonder kung naglaan din ng silid ang kapatid niya para sa kanya. Tuloy ay nagka-interes siyang usyusohin ang buong kabahayan.